Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ralph Angelo Madres, nag-uulat para sa Aralin 21, ang kahirapan sa Pilipinas. Isa sa mga kinakaharap na problema ng ating bansa ang kahirapan at kawalan ng trabaho. Sinasabing ang kawalan ng trabaho ang isa sa mga pinakaugat ng kahirapan sa Pilipinas. Kung walang trabaho ang isang tao, mahihirapan siyang matugunan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Lalong lalaki ang problema kapag nagkapamilya siya, ngunit wala pa rin siyang makukuhang matinong trabaho. Siguradong madadamay ang kanyang mga anak o pamilya dahil mas mabigat ang kinakaharap na pasanin ng padre de pamilya. Kung maliit o di sapat ang kinikita ng isang tao, lalo lamang siyang mababaon sa kahirapan. Sa aralin ito, tatalakayin ang konsepto ng kahirapan, mga klasifikasyon at uri ng kahirapan, at iba't ibang antas ng pamumuhay sa lipunan. Dapat ay masusing matalakay ang mga ito upang maunawaan ng mga mag-aaral ang importansya o kahalagahan ng edukasyon upang magkaroon ng matinong trabaho o hanap buhay. Hanggat nasa paaralan, dapat nilang mabatid ang kahalagahan ng pera, panahon, pagod at pagsisikap na ginugulgol ng kanilang mga magulang, mabigyan lamang sila ng magandang kinabukasan. Para sa Aralin 21, Ralph Angelo Madres, nag-uulat. At kawalan ng trabaho ay madalas ang pag-usapan ng mga Pilipino dahil sa epekto nito at nakakarami na paulit-ulit itong tinaklay at iba't ibang pirasyon ay pinilit na bigyan ng solusyon. Ngunit parang isang multo at muling magbabalik at mapakita ano ba ang kahulugan at kahirapan at karitaan na iba't ibang kahulugan ng mga tao. Tungkol sa salitang ito, sinasabing mahirap na isang tao kapag hindi niya natuguman ang mga pangkaraniwang pangangailangan na isang individual upang mabuhay sa araw-araw. Ang isang kahulugan nito ay kawalan ng material na yaman o pag-aari na kung susuring mabuti, malinaw na ang kahirapan na tumutukoy sa isang kalagaan kung saan hindi makakamit ng isang tao at pagkarinawang bagay dapat na mayroon siya upang mabuhay tulad damit na tira at pagkain at pagkakaroon ng suliranin at pagkuba o paggamit sa mga ito ay maaaring ituring na isang uri ng kahirapan. Mga antas ng pamumuhay. Maraming eksperto sa buong mundo ang nagtakda ng pamantayan hinggil sa antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Sa pamantayang ito, madali nating malalaman kung saan talaga nabibilang ang bawat pamilyang ating kinabibilangan. Una, ang poverty level. Ito ang antas ng pamumuhay kung saan itinuturi na ang kahirapang nararanasan ng mga taong sakop nito. Kumbaga sa malalim na Tagalog, hindi sapat na gamitin ang salitang mahirap upang ilarawan ito, kundi ang salitang dukha. Maaaring ito na ang pinakamasakit na salita na maaaring marinig ng isang individual sapagkat nangangahulugan ito na sobrang abang ang kanyang kalagayan. Halos maikukumpara ito sa lubos na kahirapan o absolute poverty. Ikadalawa, subsistence level. Nakakamit ng isang individual ang kanyang mga pangkaraniwang pangangailangan, ngunit tama lamang o sapat ang mga ito para siya ay mabuhay. Wala pa siyang kakayahan para makamit ang mga luho. Ikatatlo, minimum and decency level. Sa antas na ito, ang pangangailangan ng isang tao ay nakakamit kakaibat ng kaunting luho sa buhay. Masasabing disente at maayos ang pamumuhay ng tao sa antas na ito. Karamihan sa atin ay nasa antas na ito. Kaapat, comfort level. Ito ang antas kung saan ang isang individual o pamilya ay nagtatamasa ng lubos na kasaganaan. Kaya nakakamit nila ang lahat ng mga pangangailangan at luho o layaw sa buhay. Aplikasyon ng kahirapan. Paano nga ba nauuri ang kahirapan? Batay sa mga pag-aaral, may tatlong uri o klasifikasyon ang kahirapan. Ngayon, tatalakayin natin tungkol ang tatlong pangunahing uri ng kahirapan.
Ang una ay ang lubos na kahirapan o karalitaan, o sa wikang Ingles, absolute poverty. Ang ganap na kahirapan ay tumutukoy sa isang kondisyon kung saan ang isang tao ay walang pinakamababang halaga na kita na kailangan upang matugunan ang pinakamababang pangangailangan para sa isa o higit pang pangunahing pangangailangan sa pamumuhay sa loob ng mahabang panahon. Kapag ang isang individual o mamayan ay nasa ibaba ng guhit ng karalitaan, poverty line, isang uri ng panukat ng antas, kabuhayan na itinakda ng pagpamahalaan. Sinasabing ang mga tao sakop nito ay mahirap o maralita. Ang pangalawa ay ang bahagyang kahirapan o karalitaan, o sa wikang Ingles, relative poverty. Ang relatibong kahirapan ay ang kalagayan kung saan ang mga tao ay kulang sa pinakamababang halaga ng kita na kailangan upang mapanatili ang karaniwang pamantayan ng pamumuhay sa lipunan kanilang ginagalawan. Ang kamag-anak na kahirapan ay itinuturing na pinakamadaling paraan upang masukat ang antas ng kahirapan sa isang individual na bansa. Ang mga taong sakop sa ikalawang klasifikasyon ay masasabing nagkakaroon ng mga pangkataniwang pangangailangan, subalit hindi regular ang paggamit sa mga ito. Ang huli naman, kahirapang batay sa pananas, o sa wikang Ingles, poverty perception. Ang mga pananaw ng mga nasa kahirapan ay lubhang negatibo. Sila ay stereotype bilang kulang sa init at kakayahan. Ang tugon sa stereotype na ito ay madalas na paghamak, nakakapinsalang pag-uugali sa grupong ito at paniniwala na ang kahirapan ay resulta ng mga personal na pagkabigo. Halimbawa, ang isang mayamang pamilya ay nakakain ng masarap na pagkain, narito ang agahan, tanghalian, at hapunan. At ito lang po yon sa klasifikasyon ng kahirapan. Mga sanhi ng kahirapan sa Pilipinas. Nagsaliksik ang mga may akda hinggil sa mga posibleng sanhi o dahilan ng kahirapan sa ating bansa, at ito ay mga sumusunod. Isa, mababa hanggang sa katamtamang paglago ng ekonomiya sa nakalipas na 40 taon. 2, mababang pagtugon at pagpapahalaga sa pagpapababa ng antas ng kahirapan. 3, mahina o mabagal na paglikha ng mga trabaho. 4, mababang pagpapahalaga sa agrikultura. 5, mataas na inflasyon lalo na sa panahon ng krisis. 6, mabilis ng paglaki ng populasyon. 7, pagtaas ng antas ng hindi pagkakapantay-pantay sa kita at pag-aari. 8, natural na kalamidad na nagdadala ng lubhang kapinsalaan. Bukod sa mga nabanggit na sanhi ng kahirapan, lumalabas sa mga pag-aaral at pananaliksik ng iba't ibang institusyon tulad ng National Statistical Coordination Board, NSCB, ang mga sumusunod. 1, hindi na babawasan ang kahirapan kahit na lumalago ang ekonomiya sa mga nakaraang taon. 2, utos, ang kahirapan ay hindi pare-pareho sa iba't ibang rehiyon. 3, ang kahirapan ay nananatili sa mga kanayunan
at ang kahirapan sa mga siyudad ay patuloy na tumataas. 4. Ang kahirapan ay may malakas na kaugnayan sa edukasyon. 5. Malaki ang pamilya ng mahihirap mula 6 pataas. 6. Kulang sa magaling na pamamahala at suporta mula sa pamahalaan upang tugunan ang kahirapan. 7. Mahina ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang susubok sa kahirapan. 8. Kulang sa pagtukoy ng mga programang lulutas sa kahirapan. 9. Kailangan ng mas maigting na pananaliksik para sa lumulubhang kahirapan sa Pilipinas. Batay sa mga nasabing ulat, masosolusyonan lamang ang kahirapan kapag natagpuan ang ng mga paraang lulutas dito. Kailangang ang pag-unlad ay nagmumula sa loob ng bansa at hindi aasa sa mga sektor na panlabas. Ang mga sambahayan, bahay kalakal at gobyerno ay dapat magtulungan para sa agaraan at madalyang paglutas ng kahirapan sa Pilipinas. Ang pamahalaan ay dapat mas determinado na humanap ng paraan upang subuin ang kahirapan at isali ang mga stakeholders o mga sektor na kasali sa problema. Pag nahanap na ang mga paraan ito, kailangan patuloy ang mga programa ng gobyerno pang mapanatili ang reformang pangkabuhayan at paglago ng ekonomiya mula sa loob ng bansa. Kasalukuyang kalagayan ng kahirapan sa Pilipinas. Nagsasaad ang NSCB na kahit tumaas ang ekonomiya ng 6.6% noong 2012, halos walang pagbabago sa poverty incidence sa Pilipinas. Noong unang semester ng 2012, tinatayang nasa 27.9% ang poverty incidence. Hindi gaanong nag-iba mula sa mga taong 2006 at 2009 na nasa 28.8% at 28.6% ang poverty incidence. Isang pamilya may 5 miyembro ay nangangailangan ng 5,458 pesos kada buwan para sa pagkain at 7,821 kada buwan para maiwasan ang kahirapan noong 2012. Ito ay tumaas mula sa 5,500 pesos at 7,022 pesos. Ito ay nagpapahiwatig na tumaas ang mga gastusin para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang tanong ay kung tumaas din ang kita ng mga manggagawa at antas ng inflasyon. Upang labanan ang kahirapan, kinakailangan ng 79.7 pesos bilyon ng gobyerno. Kabilang dito ang mga programa tulad ng Conditional Cash Transfer CCT o 4PS na tumutulong sa mga pamilya sa kahirapan. Noong 2012, tinatayang nasa 7.5% ng mga pamilya ang nasa malalang kahirapan. Ang NCR Region 4A at Region 3 ang may pinakamababang poverty incidence, samantalang ang ARMM ang may pinakamataas sa lalawigan ang Bataan, Benguet, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Rizal, Ilocos Norte at ilang distrito sa NCR ang may pinakamababang poverty incidence. Sa kabilang banda ang Eastern Samar, Lanao del Sur, Maguindanao, Masbate, Northern Samar, Sarangani at Zamboanga del Norte ang may pinakamataas na poverty incidence.
Ang kawalan ng trabaho ay sinasabing isa sa mga pangunahing sanhi ng kahirapan sa Pilipinas. Malinaw ang resulta na kapag ang isang tao o pamilya ay walang sapat na kita dahil walang makuhang trabaho, siguradong magugutom sila at mahihirapang itaas ang antas ng kanilang pamumuhay mula sa karalitan. Gayunpaman, batid ng nakararami na ang mga Pilipino ay hindi madaling sumuko sa mga pagsubok at takok ng buhay. Kahit ilang beses silang madapa, mulit-muli silang babangon at pipiliting tumayo. Tunay na matatag at matibay ang mga Pilipino. Dahil dito, sumulpot ang sinasabing impormal na sektor o tinatawag na underground economy. Saan ka man naroroon, siguradong may makikita kang impormal na sektor sa iba't ibang kaadiwan nito. Kung nasa lungsod ka naman, siguradong may makikita ka kahit sa bangketa, simbahan, kalsada, kainan, at iba pang kahalintulad ng puok. Sinasabi ng iba na ang mga Pilipino ay nagiging malikhain dahil sa kahirapan. Nakagagawa sila ng mga paraan upang makalikha ng mga bagay na maaaring pagkikitaan. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang kalikasan ng paggawa o trabaho, ang mga uri o klasifikasyon nito, at ang mga sanhi o kadahilanan ng kawalan ng trabaho. Pag-uusapan din natin ang mga bunga ng kawalan ng trabaho gayon din ang kasalukuyang kalagayan ng kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Kaalinsabay ng pagtatalakay sa kawalan ng trabaho ay diskusyon hinggil sa pagsulbot ng informal na sektor or underground economy. Uusapin din natin ang mabubuti at masasamang bunga o epekto ng informal na sektor sa ating ekonomiya at pamumuhay. Konsepto ng pag-awa/trabaho. Mahalagang maala natin sa puntong ito ang kahulugan ng pag-awa o trabaho na tinalakay na sa unang unit ng aklat na ito. Pag-awa o trabaho, ang tawag sa pagbanat ng buto at paggamit ng mental at physical na lakas ng isang tao upang makalikha ng isang bagay o makapagbigay ng serbisyo sa ibang tao upang kumita. Nahahati ito sa dalawang aspeto. A. White collar. Mental na kakayahan ang ginagamit kaysa physical na lakas ng isang tao. Halimbawa nito ay ang mga professional tulad ng doktor, abogado at guro. B. Blue collar. Physical na lakas ang hinggit na ginagamit kaysa mental na kakayanan ng isang tao. Ang mga nagmamaneho ng pampublikong sayakan, piyon, magsasaka at mangingisda ang ilan sa mga halimbawa nito. Sa bawat paggamit ng mental at physical na lakas, ang isang tao ay makatagtanggap ng sahod kung siya ay isang blue-collar worker o sweldo kung siya naman ay nabibilang sa kategorya ng white-collar workers. Ang kawalan ng trabaho at mga sanhi nito. Isa sa mga pinakamabibigat na problema ng ating bansa ay ang kawalan ng trabaho o unemployment. Ano ba ang ibig sabihin ng kawalan ng trabaho? Ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang nais magtrabaho upang kumita ng salapi ay nabibigong makahanap ng trabaho. Maraming kadahilan ang kawalan ng trabaho tulad ng mga sumusunod. Mabagal na takbo o paglago ng ekonomiya. Kapag bumabagal ang takbo ng ekonomiya, nagbabawas ng mga trabahador o manggagawa ang mga bahay kalakal upang makabawas din sa kanilang gastusin sa paglikha ng mga produkto o kalakal o cost of production. Ang ikadalawa, kawalan ng sapat na kakayahan ng mga manggagawa. Maraming individual ang naghahanap ng trabaho kahit kulang naman sa kakayahan at training. Natural lamang at na hindi sila tanggapin ng mga bahay kalakal. Magandang gabi uli, Pilipinas! Ako po si Ralph Angelo Madres, nagbabalik para sa isa na namang makabuluhang ulat.
At sa gabing ito, tatalakayin natin ang Aralin 22 o ang kalagayan ng kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Ang kawalan ng trabaho sa bansa ay masusing binabantayan ng pamahalaan sa mga nakalipas na taon. Batay sa ulat mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, NSO at NSCB, tumaas sa 7.5% ang antas ng kawalan ng trabaho sa Pilipinas para sa ika-4 na quarter sa taong 2013 mula sa 6.5% noong ika-3 quarter ng kaparehong taon. Hindi isinama sa ulat ang rehiyong VIII or 8 na labis na sinalanta ng bagyong Yolanda ng taon ding iyon. Lumalabas sa nasabing ulat na nasa 9.01% ang average ng antas na kawalan ng trabaho sa Pilipinas mula noong taong 1994 hanggang taong 2013. Umabot sa pinakamataas na antas na 13.90% ang kawalan ng trabaho noong unang quarter ng taong 2000. Umabot naman sa 6.30% ang pinakamababang antas ng unemployment noong ika-3 quarter ng taong 2007. Ang mga tala o datos na ito ay makikita sa susunod na talahanayan ng kawalan ng trabaho sa Pilipinas mula noong Enero 2011 hanggang Enero 2014. Kung susumahin, may humigit kumulang sa 3 milyong katao ang walang trabaho sa Pilipinas noong buwan ng Enero 2014 mula sa 2.8 milyon noong kaparehang buwan sa taong 2013. Sa lahat ng rehiyon, ang NCR ang patuloy na nagtala na may pinakamataas na antas ng kawalan ng trabaho sa nasabing buwan na umaabot sa 11.2%. Mataas ito kumpara sa noong Enero 2013 na naitala sa 9.7%. Sa mga walang trabaho, ang 63.9% ay binubuo ng kalalakihan. Sa kabuuan, ang taong mga may edad 15 hanggang 24 ang bumubuo ng 48.2% na walang trabaho, samantalang ang mga taong may edad na 25 hanggang 34% ay nagtala ng 29.9%. Kung pagbabasehan ang natapos na edukasyon, ika-5 bahagi ng mga walang trabaho ay nakatapos ng kolehiyo, 13.3% naman ang nakatuntong sa kolehiyo ngunit hindi nakapagtapos at 34% ang mga nakatapos sa sekundarya or high school graduates. Sa kabuoang tala, may mga trabaho na umabot sa 92.5%. Ang mga manggagawa sa sektor ng paggawa o services sector ang itinuturing na may pinakamalaking bahagi na umabot sa 54.1% noong Enero 2014. Pumapangalawa ang sektor ng agrikultura na may 30% at pumapangatlo ang sektor ng industriya na may 15.9%. At ito lang po ang maiuulat ko sa inyo ngayong gabi. At ako po si Ralph Angelo Madles, nag-uulat. Informal na sektor at sanhi nito. Ang informal na sektor ay tumutukoy sa bahagi ng ekonomiya na pinapatakbo ng mga individual at negosyante sa labas ng legal na pamamaraan ng pamumuhunan o negosyo. Ito ay tinatawag din bilang hidden, black, informal, illegal, subterranean, o gray economy saan man sa bansa maging sa rural o urban ng lugar. Matatagpuan ang informal na sektor bagamat may ang mga programa ang gobyerno para labanan ang kahirapan, kulang pa rin upang mapabuti ang kalagayan ng mga taong nabibilang dito.
May malaking koneksyon ang kahirapan kawalan ng trabaho at impormal na sektor. Ang mga taong isang kahig, isang tuka ay kailangang magsikap makahanap ng paraan para mabuhay. Sa impormal na sektor, ang mga produkto ay mura at mabilis mabili kahit saan at kahit anong oras. Walang tiyak na proseso sa operasyon ng negosyo. Ang mahalaga ay kumita kahit maliit. Ang mga manggagawa na sa sektor na ito ay hindi protektado ng batas o kontrata. Walang maayos na pwesto at masama ang kalagayan sa trabaho. Ayon kay Hernando de Soto, kung ang 40% hanggang 50% na GNP ng Pilipinas ay mula sa informal na sektor, mahigit sa kalahati ng lakas paggagawa ay kalahok dito. Karamihan sa kanila ay nagtitinda sa kalye, nagbebenta ng damit, pagkain o nagre-recycle ng basura. Ang mga kadahilan sa pagsulpot ng informal na sektor kabilang ang mababang kita, malawak kang kawalan ng trabaho, mahirap na sistema ng pagbubuwis, striktong regulasyon sa gawaing pangkabuhayan, korupsyon. Posibleng sanhi rin ng pagsulpot ng informal na sektor ang kakalangan sa puhunan, mahirap na pag-utang sa bangko, pagdami ng pamilya, pagpili ng produksyon, ibibenta, lokasyon ng negosyo.